Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Alvin Mark Alberca, Batang 90s Official, Christian Artiaga, Grace Lepesana, User, Ervin Valezer, Juani Icos, Michael Kane Perez, Anime Fans, Jay Nagutum, Mikey Gaming, Shadraw, Rodejek, belated happy birthday kay Sofia Javines, Paul Patrick Sandolan Paraiso, Ray Mark Trinidad, at kay Anime Recap X Sarap. Salamat sa suporta mga Lods, pahit ang like button mga Lodi. At sa pag-uumpisa ng ating kasunod na kabanata ay nakita na ni Long ang kapatid ng ating bida na si Zinyo. Sa kanilang pagkikita ay tinanong ulit ito ni Long kung ito ba si Zinyo, at sagot na sinabi nito na wag na itong magsayang pa ng hininga gayong ayaw nitong sumali sa kanilang grupo, at tugon na sabi ni Long na hindi siya narito para ito'y kumbansihin, at nagpunta siya dito gayong hinahanap niya ito dahil sa may humiling na ito'y hanapin niya at ang pangalan ng nagpapahanap dito ay ang kanyang kapatid, at sabay nagpakilala si Long kay Zinyu, at nagtaka na nagulat si Zinyu sa kanyang narinig gayong hinahanap siya ng kanyang kapatid, at napatanong ito kung totoo ba ang kanyang narinig na buhay pa ang ating bida, at sabay umuubo ito sa kadahilanang nanghihina ang katawan nito, at napatanong si Long kung ayos lang ba ito sa kadahilanang batid ni Long na ito'y nanghihina. At tugon na sagot ni Zinyo na pinipilit itong ipasali sa kanilang grupo ngunit sa pagtanggi nito ay tinurukan ito araw-araw ng mga gamot sa kanyang katawan para hindi ito makalaban at dahil doon kaya ito nanghihina, at nagalit si Long sa kanyang narinig gayong pinapahirapan nila si Zinyo at sinabi ni Long na wag itong mag-alala gayong malakas ang kanyang kapatid kaya dapat tatagan nito ang kanyang sarili, at wag itong sumuko, at napayuko si Zinyo sa kanyang nalaman na buhay pa ang kanyang kapatid. Gayong matagal itong nagdadamdam kasi akala nito ay patay na ang kanyang kapatid, at biglang kumikirot ang mga sugat nito na natamo, at napatingin si Long sa mga sugat nito, sa pagkakita niya sa mga sugat nito, ito ay nagalit gayong pinapahirapan nila si Zinyu, at sabay sinabi ni Long na sasabihin niya agad ito sa kanyang kapatid kaya kailangan niyang tatagan ang kanyang sarili, at dagdag pa na sinabi ni Long na pasensya kung hindi niya ito madadala gayong mahina pa siya at mahihirapan sila na tumakas. At sa pagsasalita ni Long ay wala itong narinig na tugon mula kay Zinyu at nakayuko lang ito, kaya nag-aalala si Long dito, at binanggit niya ang pangalan nito, at sabay sinabi na wag itong mag-alala gayong pag nalaman ng kanyang kapatid ang ibibigay nitong impormasyon ay siguradong pupunta kaagad ito dito para iligtas ito. At maya-maya pa sa pagsasalita ni Long ay napaiyak na lang bigla si Zinyu. At sinabing okay lang siya gayong matagal niyang sinisisi ang kanyang sarili dahil sa akala nito ay namatay na ang kanyang kapatid ngunit gayong nalaman niyang buhay ito ay naginhawaan siya. At makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Long na may taong paparating at kailangan na niyang umalis kaya antayin nito ang kanilang pagbabalik at tugon na sinabi ni Zinyo na mag-iingat ito. At sa pag-uusap ng dalawa ay sinabi ng isang hangal na sumang-ayon na ang kanilang pinuno na gamitin ang medisina para ito'y makontrol nila dahil sa may katigasan ang babae, at sabay sinabi din ng isa nitong kasama na buti at pumayag ang kanilang pinuno, gayong pati siya ay nahihirapan na din na kumbonsihin ito at magagawa na nilang kontrolin ito, at dagdag pa na sinabi ng hangal na wala na silang ibang pagpipilian gayong ayaw nitong pumayag kaya kailangan nila itong gawin. At dagdag na sinabi ng isang hangal na baka mamatay ang babae sa kadahilanang hindi pa ganap na buo ang medisina na kanilang na-eksperimento, at sagot na sinabi ng isang hangal na wala na silang ibang pagpipilian gayong kung ayaw din itong pumayag at sumali sa kanila ay hindi na nila ito pwedeng buhayin, at si Zinyu ang tinutukoy ng mga ito, kaya nagulat si Long sa kanyang narinig, na kung hindi gumana ang kanilang gamot ay maiging mamatay na lang ito gayong ayaw din naman itong sumali sa kanila. At habang nakaupo si Zinyo ay nag-aalala pero nito gayong gusto na nitong makita ang kanyang kapatid, at maya-maya pa ay may pagsabog na nangyari. Nagulat si Zinyo sa kanyang nakita gayong malakas ang apoy na sumabog sa di kalayuan, at ito pala ay kagagawan ni Long. Biglang dumating ito at hinawakan nito ang isang bakal gamit ang kanyang kapangyarihan at sa pagkakahawak nito sa bakal ay tinawag niya si Zinyo at sinabi na pumarito ito gayong ilalabas niya ito dito, at aalis sila sa impyernong ito. At sabay sinunog pala ni Long ang mga hangal na kawani ng medikal sa kadahilanang nagalit ito sa kanilang binabalak kay Zinyu, at nararapat lang iyon sa kanila. At biglang nag-alarma ang kanilang pasilidad sa kadahilanang nalaman ng kanilang system ang pagtakas ni Zinyu, kaya nagkakagulo ang mga tauhan nito. At napatanong si Xiaoyun kung alam ba nito kung sino ang may gawa nito.
At sagot na tugon ng kasama nito na narinig nito na isang mercenaryo ang may gawa sa kaguluhan sa kanilang pasilidad, at nagtaka sa gulat si Xiao Yun dahil kilala niya ang tinutukoy nito at ito'y si Long na kanyang kaibigan, at sabay lumabas ang isang malaking lalaki at sinabi nito na may isang tao na balak ialis ang isa nilang tao na nakakulong sa kulungan nito at dagdag pa na sinabi nito na ang lakas ng loob ng gumawa nito sa headquarters nila at ayaw na ba nitong mabuhay. At napatanong na nalulungkot si Xiao Yun sa kadahilanang bakit iyon ginagawa ni Long at bakit nandito si Jin na malaking lalaki. At sagot na tugon nito kay Xiao Yun na kaka-rating lang nito galing sa isang misyon, at hindi nito inaakala na sa pag-uwi nito ay makakatagpo siya ng ganitong kasiyahan, at dagdag na sinabi nito na siya na ang bahala dito. At siya ay si Jin na isang leader ng grupo at ito ay nasa ika-7 ranggo, at sabay hirit na sinabi ni Xiao Yun na huwag niya itong patayin, at dapat hulihin niya lang ito ng buhay, at sarkastikong sagot nito na kung magagawa nitong makaligtas, at sa kabilang eksena naman kung saan tumatakas si Long at Zinyu ito ay pumasok sa isang maliit at makipot na daan, at napansin ni Long na nagkakagulo ang mga ito sa kadahilanang nalaman na nito na sila'y tumatakas, at sa kanilang pagtakas ay sinunog ni Long ang bakal na kanilang dadaanan, at nakalabas na sila sa makipot na daan. Sa paglabas ni Long ay tinignan agad nito kung may tao ba sa paligid. Ngunit parang walang tao rito, kaya bumaba na ito, at sabay tinulungan nito si Zinyu, at nagpatuloy na ito sa pagtakas, at tinanong ni Long si Zinyu kung kamusta na ang kanyang katawan, at kung kaya pa ba nito, at sagot na sinabi ni Zinyu na okay lang ito, at maya-maya pa ay malapit na nilang matunten ang pintuan sa labas ng pasilidad, at sabay sinabi ni Long na kayanin pa nito gayong malapit na silang makalabas, at nabigla si Long sa kadahilanang may isang kamao na papalapit na sa mukha nito, at biglang tumama kay Long ang suntok nito. Sa pagkakatama ng suntok nito ay pinabagsak nito si Long. Sa lakas ng ginawang suntok nito ay nabasag ang mga semento ng pinagbagsakan nito, kaya nagulat si Zinyu sa kadahilanang nag-alala ito kay Long, at sabay sinabi ni Jin na napalakas ang kanyang ginawang pagsuntok, kaya maaaring patay na ito, at dagdag na sinabi nito na kailangan niyang gumawa ng dahilan kung paano niya ito ipapaliwanag, at sabihin na lang na ito ay nagpupumiglas at balak nitong patayin siya. At saka sinabi nito kay Zinyu na sumama na ito sa kanya at wag na itong manlaban pa, at biglang natigilan ito sa kanyang pagsasalita gayong may tumama na isang apoy sa mukha nito, at sinabi ni Long na umalis ito kay Zinyu, at nagalit si Jin sabay pinalabas na nito ang kanyang kapangyarihan, at sa paggamit nito ng kanyang kapangyarihan ay naging anyong uso ito at sinabi nito na gayong sa ginawa nito ay hindi na ito kailangan pang magdahilan. At ang abilidad nito ay kaya nitong palakasin ang kanyang lakas kagaya ng isang uso, at may kakayahan din itong mag-anyo bilang isang uso, at ito'y nasa ika-unang anyo. At sabay sinabihan ni Jin si Long na isang apoy pala ang abilidad nito, at ito'y namangha gayong maganda ang apoy nito na abilidad, at tugon na sinabi ni Long kung kinukumpara nito ang kanilang kapangyarihan ay malamang na mas maganda ang apoy nito na kapangyarihan kaysa mukha nito, na mukhang uso. At nagalit ito sa sinabi ni Long sa kadahilanang inaasar niya ito, kaya sumugod ito. Sa pagsugod nito ay sinabi nito na kung kamatayan ang hinahanap nito ay ibibigay niya ito, at naiwasan ni Long ang ginawa nitong atake. Sa pag-iwas ni Long ay naghanda ito para gumanti ng isang atake, at pinalabas na ni Long ang kanyang kapangyarihan na apoy at pinakawala niya ito. Sa pagpapakawala ni Long ng kanyang apoy na kapangyarihan ay nabigla ang kalaban nito at sinabi na kung kinikiliti lang ba siya nito. At dagdag pa na sinabi nito na tignan natin kung hanggang saan ang itatagal nito, at sabay hinarang lang nito ang ginawang atake ni Long, at sumugod na ulit ito kay Long. Sa pagsugod nito ay gumawa ito ng isang atake ngunit naharang ito ni Long. Sa pagkakaharang ni Long sa atake nito ay pumakawala ito ng isang sipa, at sinabi ni Long na mahina ang ginawa nitong atake at tinanong ni Long kung kumakain ba ito ng kanin, at sa pagsipa ni Long ay ginamitan niya ito ng kasabay na kapangyarihan. At tumama ang atakeng ginawa ni Long at ito'y bumagsak. Sa pagbagsak nito ay dumating ang kanyang mga kasamahan, at tinanong nila ang kanilang leader kung ayos lang ba ito, at tugon na sinagot nito na okay lang ito, at sabay sinabi ng mga kasamahan nito na parang hindi galing si Long sa kanilang hukbo at nag-iisa lang ito, at balak ba nitong magpakamatay, at sabi naman ng isang lalaki na parang namumukhaan niya ito, sa kadahilanang parang nakita niya ito dati. At dagdag pa na sinabi ng mga kasamahan nito na sila na ang bahala sa basurang ito, at sabay napaisip si Jin, at sinabi ni Jin na siya na ang baalang kumalaban dito ng mag-isa, at sabay sinabi din ito na walang maaaring tumulong sa kanya, at sumang-ayon din ang mga kasamahan nito,
at sa isip-isip nito na nagagalit kay Long sa kadahilanang napahiya ito sa harap ng kanyang mga kasamahan, at dagdag pa na sinabi nito na gayong naging leader na siya ay kailangan niyang talunin ang basurang ito, gayong pag hindi niya ito matatalo ay baka hindi na makikinig ang mga kasamahan nito sa kanya, at sabay bigla itong umatake. Sa pag-atake nito ay nabigla si Long at hindi nakapaghanda, at dahil sa hindi kaagad si Long nakapag-react ay hindi nito nagawang salagin ang pinakawalan nitong atake, at tumama ang suntok nito. Sa pagtama ng suntok nito ay samuka si Long ng dugo, at napansin din ni Long na bigla itong lumakas, at gumawa ito ng kasunod na atake. Sa pag-atake nito ay sinalag ito ni Long gamit ang kanyang kapangyarihan, sa paggamit ni Long ng kanyang kapangyarihan ay umiwas ito papalayo. At sa pag-iwas ni Long ay tinanong ito ni Zinyu kung okay lang ba ito, at sagot na sinabi ni Long na ayos lang ito, at dagdag na sinabi nito kay Zinyu na maghanap ito ng ligtas na lugar at magtago, at sinabi ng mukhang uso na gumagawa na naman ito ng mga pakulo. Ngunit sa pagsasalita nito ay bigla itong nagulat gayong nakita nito si Long na kakaiba na ang ginagamit nitong apoy, at sa pagpapalabas ni Long ng kanyang kakaibang apoy ay biglang naalala ng isang kasamahan nito kung sino ito. At sa paghahanda ni Long ng kanyang matinding apoy ay sinabi ng kasamahan nito na ang pangalan nito ay si Along. Naging isa itong leader, at may pinakamahusay itong abilidad, ngunit bigla itong umalis, at sa pag-alis nito ay wala na silang nabalitaan tungkol dito. At sabay sinabi ng isang hangal na kasama nito na ito pala ang dating leader, at dahil sa pag-alis nito kaya naging isang leader si Ajin, at inipon na ni Long ang kanyang apoy na kapangyarihan. At sa isip-isip ni Ajin na nagagalit gayong ang kinakalaban pala nito ay ang dating nilang leader, at dahil sa pag-alis ni Long kaya siya naging leader, kaya gusto nitong patunayan na siya lang ang nag-isang totoong leader, kaya balak niya itong talunin, at pinalabas na nito ang kanyang pangalawang anyo. Sa paggamit nito ng kanyang buong lakas ay naging buo na itong isang uso, at sabay pumikawala na si Long ng kanyang apoy na kapangyarihan. Sa pagpakawala ni Long ng kanyang kapangyarihan ay nagulat ang mga kasamahan nito gayong nagkalat ang mga apoy nito sa kanilang kinatatayuan, ngunit nagawa itong salagin ni Ajin. Sa pagsalag ni Ajin sa atake nito ay sumugod ito kay Long at gumanti ng isang malakas na atake. Sa pag-atake nito ay naiwasan ni Long ang hampas nito, at sabay nahihirapan si Long sa mga atake na ginawa nito. At sabay nataman si Long sa atakeng ginawa nito at namuo ang alikabok sa pinagbagsakan nito, ngunit sa pagbagsak ni Long ay bigla itong sumugod at akmang gagantay na ng isang atake, at sa pagganti nito ay tumama ang suntok ni Long sa mukha nito, ngunit nagawa pero nitong gumanti ng isang atake at nahawakan nito ang mukha ni Long. Sa pagkakahawak niya sa mukha ni Long ay namuo ang pagsabog sa kadahilanang ginamitan ito ni Long ng apoy na kapangyarihan para ito'y mabitawan niya, ngunit matindi ang pagkakahawak ni Ajin dito at nagawa itong ihampas sa sahig na kanyang kinatatayuan, at sa pagkahampas nito ay sinabi ni Ajin na hindi siya magpapatalo dito, at hindi siya isang backup lang. Napasigaw si Zinyu sa pag-aalala gayong batid nito na malaki ang natamong pinsala ni Long sa mga nangyari, at sabay na bigla ang hangal na uso sa kadahilanang kakaiba na naman ang pinakawalan ni Long na apoy at matindi ang ginamit nitong apoy ngayon, at nauutol ang hangal sa gulat. At tumayo si Long. Sa pagtayo ni Long ay ginamit pala nito ang kanyang dugo bilang isang apoy, kaya matindi ang ginawa nitong apoy, at tinatawag niya itong Fire Fury o nangangalit na apoy, at sa paggamit ni Long ng kanyang Fire Fury ay nag-ipon na ito ng apoy sa kanyang kamay, at sa pag-iipon ni Long ng kanyang kapangyarihan na apoy ay napatanong ang hangal na uso at sinabi kung bakit niya ito ginagawa, dahil batid nito na ito'y malakas, at dagdag pa na tinanong nito kung bakit niya pinagtaksilan ang mga Skynet. At sagot na sinabi ni Long, dahil sa ang mga aksyon nito na ginagawa ay nakakasuklem, at sabay pinakawalan na ni Long ang kanyang malakas na apoy, at sa pagpapakawala ni Long ng kanyang malakas na kapangyarihan ay namuo dito ang apoy sa pagsabog, at nawasak nito ang mga bato, at sa kabilang banda naman may dalawang individual na nanunood sa kaganapan, at sabay inutos ng isang individual na nakaupo na siya na ang baalang kumalaban dito, at tinawag niya itong Sword King. At sangayon natugon ng isang kasama nito, at sabay ginamit ni Zinyu ang kanyang kapangyarihan na isang yelo para palamigan ang mga nasusunog na balat ni Long, dahil sa paggamit nito ng kanyang apoy na kapangyarihan, at sa paggamit ni Zinyu ng kapangyarihan ay napagtanto ni Long na may nagyayelo pala itong abilidad, at napatanong ito kay Zinyu kung okay na ba ang katawan nito, at sagot na sinabi ni Zinyu na unti-unti nang nanunumbalik ang kanyang lakas sa kadahilanang nawawala na ang bisa ng medisinang itinurok nila. At maya-maya pa ay sinabi na ni Long na naging maayos na ang kanyang pakiramdam, at nagpasalamat ito kay Zinyu,
At sagot na sinabi ni Zinyu na siya ang dapat magpasalamat dito gayong tinulungan niya ito at dahil sa kanya kaya ito nagkakaganito, at sabay sinabi ni Long na wala siyang kasalanan dito, gayong ginawa niya ito sa kadahilanang gusto lang nito gumawa ng tama, at dagdag na sinabi nito na kailangan na nilang umalis gayong pag mananatili sila dito ay maaaring pumunta na ang kanilang mga kalaban. At sabay sumang-ayon si Zinyu, at may ibinigay itong pantali sa buhok ni Long, at pinagpatuloy na nila ang kanilang pagtakbo, at sa kanilang pagtakbo ay napatanong si Zinyu kung bakit niya ito ginagawa, kung bakit niya binubuhis ang kanyang buhay para mailigtas ito, at sagot na sinabi ni Long sa kadahilanang hindi nito gusto ang mga kasuklam-suklam na ginagawa ng Skynet, dahil kung may mangyari kay Zinyu na masama ay wala itong mukhang maihaharap sa kanyang kapatid, at nagpasalamat si Zinyu dito gayong napakabuti nito at pag nakita na nila ang kanyang kapatid ay magpapasalamat ito ng maayos, at sabay natunton na nila ang pinto palabas, at sinabi ni Long na tsaka na sila mag-uusap pag nakaalis na sila, dahil kailangan na lang nila lumabas sa pinto na nasa kanilang harapan. At makalipas ang ilang sandali ay hinawakan na ni Long ang pintuan nito at akmang bubuksan na niya ito ngunit nagulat ito sa kadahilanang may isang espada na tumusok sa katawan nito, at nagulat si Zinyu sa kanyang nakita gayong pamatak ang dugo nito, at napasigaw ito sa pag-aalala, at nasaktan si Long sa pagbaon ng espada nito sa kanyang katawan, at sabay pumikawala ng isang atake ang kalaban nito na nasa kabilang pinto, at sa pagpakawala nito ng isang atake ay naangat sa ere si Long, at biglang nahati ang pinto nito ng ilang piraso, at sa pagkahati ng pinto ay lumabas na dito ang kanilang makakalaban, at ito'y isang C-rank at isa ito sa may S-rank na abilidad, at tinagurian itong Sword King, at ito ay nasa ika-8 ranggo, at sinabi ng hangal nito na kalaban, na pinagtaksilan nito ang Skynet kaya kailangan nitong mamatay, at naubos si Long na nahihirapan dahil sa mga natamo nitong pinsala, at dagdag na sinabi ni Long na hindi nito inaakala na may isang S-rank na pupunta dito, at sinabi ng hangal na kalaban na mas maiging wag itong gumalaw para mapatay niya ito ng hindi nahihirapan, at sagot na sinabi ni Long na hindi siya pwedeng mamatay ngayon sa kadahilanang kailangan niya munang iligtas si Zinyu at ialis sa nakakasuklam na lugar na ito, at kumilos ito ng mabilis at napunta ito sa likod ni Long, at sinabi na masyado itong kampante sa kanyang sarili, at nagulat si Long dahil sa bilis nito. At sabay pumikawala ito ng isang atake at sinabi nito kay Long na nakakahiyamang aminin ngunit ang kalagayan nito ngayon ay wala sa kondisyon gayong kaya niya itong patayin ng hindi gumagamit ng abilidad, at sagot na sinabi ni Long na wag itong magmayabang dahil kaya pa nitong makipaglaban at sabay pumikawala siya ng apoy na kapangyarihan. Sa paggamit ni Long ng apoy na kapangyarihan ay ginamitan ito ng kanyang kalaban ng bilis at pininsalaan nito si Long, at batid dito ang natamo nitong pinsala, at pamatak ang mga dugo nito sa pagkakahiwa ng kanyang katawan. At sabay pumikawala si Zinyu ng nagyayelong kapangyarihan para ito'y patigilan niya sa kanyang paggawang atake, ngunit sa pag-atake ni Zinyu ay nakatayo lang ito at sabay hiniwa nito ang mga yelong atake na ginawa ni Zinyu, at nadurog ang mga nagyayelaw nitong atake, at napadepensa si Zinyu sa kadahilanang tumatama sa kanya ang mga tipak ng yelong pinakawalan nito. At tinanong nito ulit si Zinyu sa huling pagkakataon kung sasali ba ito sa kanilang grupo, at sagot na sinabi ni Zinyu, na hindi ito sasali sa kanila, maging kahit sa susunod nitong buhay, at hinding-hindi ito sasali sa kanila gayong hindi na makatao ang mga gawain nito. At nagalit ito sa sinabi ni Zinyu at dagdag na sinabi ng hangal gayong ito ang sagot ni Zinyu ay isa din itong traidor at papatayin niya din ito, at sabay pumikawala na ito ng isang atake. Ngunit nahawakan ni Long ang espada nito gamit ang kanyang nangangalit na apoy, at napatingin ito kay Long at sa pagtingin niya kay Long ay nababalutan ito ng malakas na apoy, at sabay sumigaw si Long at sinabi na umalis ito kay Zinyu, at sa pagsigaw nito ay pumikawala ito ng isang malakas na suntok gamit ang kanyang nangangalit na apoy, at nabigla ang hangal nito na kalaban at hindi na niya magawang umilag sa suntok nito at ito'y tumama. Sa pagtama ng suntok ni Long ay namuo dito ang alikabok. Ngunit nagawa itong salagin ng kalaban gamit ang sandata nito, at sa isip-isip ng hangal na kalaban na kakaiba ang apoy na ginagamit nito gayong ang sandata na kanyang naiharang ay natunaw, at napatanong ito na kung gumagamit ba si Long ng kanyang dugo para palakasin ang apoy nito, at maya-maya pa ay napagtanto ng hangal na hindi lang dugo ang ginagamit nito gayong ginagamit na nito ang kanyang buhay, dahil batid nito sa aura na kanyang nakikita, at malakas ang apoy na ginamit ni Long, at napapalibutan ito ng apoy na kapangyarihan ni Long, at maya-maya pa ay sinabi ng hangal na hindi magtatagal ay magiging abo ang buong katawan nito,
dahil sa paggamit nito ng kanyang buhay, at dagdag pa na sinabi ng hangal na makikipaglaro muna ito sa kanya, at tinawag ni Long si Xinyu at sinabi nito na sa kondisyon ng kanyang katawan ay wala siyang kakayahan na talunin ang kalaban at ang magagawa niya lang ay patagilan ang laban, at habang nilalabanan niya ito, ay gumawa ito ng paraan para ito'y makaalis, at nanlaki ang mata ni Xinyu sa narinig nitong sinabi ni Long, at dagdag na sinabi ni Long na ang kanilang magiging pag-asa, ay antayin ang kanyang kapatid na makarating dito at sa ganitong paraan lang siya mabubuhay, kaya kung may pagkakataon ay umalis na agad ito, at sabay sumugod na ang kalaban sa pagsugod ng hangal ay dali-dali itong umatake kay Long, at habang nababalutan si Long ng aura ay dagdag na sinabi nito kay Xinyu na alagaan nito ang kanyang tinuturing na pamilya, at sa pag-atake ng hangal ay pumagkawala si Xinyu ng nagyayalong atake at nabigla ang hangal sa ginawang atake ni Xinyu, gayon din si Long, nagulat ito gayong biglang namuo ang nagyayalong atake nito sa kanyang harapan, at sabay sinabi ni Xinyu na siya dapat ang magsabi nito sa kanyang kapatid, habang pinapalabas nito ang kanyang kapangyarihan, at dagdag pa na sinabi ni Xinyu kung siya ay aalis ay ganun din ang mararamdaman niya na wala din siyang mukhang may haharap sa kanyang kapatid. At sa kabilang banda naman kung saan ang ating bida ito ay nagmamadali gamit ang kanyang shadow break. At dito na nagtatapos ang ating kabanata mga Lodi, abangan ulit ang susunod na kabanata pa like and subscribe mga Lods, more thanks.